Bakit ako, na isang malakas na bansa, I will always choose the weakest point in the triangular relationship? Kasi ganito po yon. Dahil, pag nakuha ko yung simpatsya ng isa, tataas yung power ko laban doon sa isa. 'Di ba? Tataas yung power ko. Pero, bakit ito at hindi yung isang mas makapangyarihan sa kanya ang pinili ko? Kasi, my bargaining position is stronger when I'm bargaining with the weaker point than the stronger point. Diba? Ganun yung eksena. So si Duterte, ewan ko rin kung aware niya sa ginagawa. Nalaman niya siguro na, shit, we're the weakest point in the triangle. Ng iba't ibang triangle. Dahil siya ang weakest point, ang Pilipinas sa weakest point sa triangle, sinong liligawan? Siya! Diba? Kasi mas stronger ang bargaining position laban sa kanya. At pag nakuha siya, they would think na, ay, magiging mas powerful na kami against the other one. So yun yung ginagawa niya ngayon. Duterte is exploiting the advantage of being weak. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Holy Cross of Davao College. Tama ba? Holy Cross of Davao College na pag-imbita sa akin kay Derv. Aso si Derv? Ayun, nasa taas si Derv. Maraming salamat sa pag-organize nito. Actually, dapat magbabakasyon lang talaga dapat ako sa Davao. Pero sabi kasi yung mga organizers kasi ng DDS groups sa Europe, puro Davaoenos. Tapos pagpunta ko, nalaman nila uwi ako ng Pilipinas, sabi nila, bakit walang Davao? So nagkaroon ng Davao. Tapos sabi ko, unahin ko na ang Davao, ha? Kaya nandito ako ngayon. So maraming salamat po sa pagtanggap po sa akin, ng mainit na pagtanggap po sa akin dito sa Davao, kay Miss Janet, tapos yung kina Mabs, at iba't iba pang mga Davaoenyo. This is not my first time po sa Davao. This is my second time. My first time po ay 14 years ago. 2003. Tapos ang mga kasama ka po nun, may mga punk. Kaya kung yung mga nagbabasa ng ng post ko lately, meron akong hashtag unapologetic punk. Kasi isa po yun sa background ko na mga kabarkada ko, mga punkista. Ayan. At kaya ayun po, nakita ko rin po sila kagabi. At it's so nice to be back in a city na means a lot. Not just to me, but to a lot of Filipinos worldwide. Especially kasi doon ang galing ang ating pinakamamahal na Pangulo, ang Pangulong Duterte. At uumpisahan ko na po ang aking mini lecture. Ito ay pang-condition lang ng tema ng presentation na ito. At yung mga gusto pong magtanong, kung meron kayong gustong itanong na gusto ko yung klaruhin habang ako'y nagsasalita, itaas nyo na lang po yung kamay ninyo. At wag na po nating hintayin mamaya. Okay po? Para po mas maging interactive po yung ating pag-uusap ngayong araw na ito. Gusto ko po sanang gawin ito sa Bisaya, pero hindi ako marunong mag-Bisaya. So magtatagalog na lang ako, Taglish. Ayan po. Bakit Breaking the Waves of History yung title nito? Unang-una, ang pinaka-importante kasi, yung matandaan natin yung salitang history. At bakit siya kailangan natin para maintindihan yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At kanyang ginagawa na pagbubukas ng ating diplomatic relations kahit sa mga bansang kaaway natin noon at mga bansang hindi naman talaga tayo merong matibay na ugnayan. Gusto ko po itong simulan sa isang quote.
Saan ba siya dapat itapat? Ayaw nang bumalik. Ay, kailangan ba isa lang ganyan? Saan siya dapat itapat? Ano ba? Nagloloko tayo dito. Saan dapat ito itapat? Hindi, bakit ganun? Next slide na lang. Previous slide. Ay, sige, next slide. Okay. Ito yung sinabi ni Winston Churchill before. Sabi niya, the longer you look back, the farther you can look forward. Ibig sabihin niya nito na the farther that we look back, yung pagtingin natin sa kasaysayan, kung mas malayo yung pagtingin natin, mas malayo yung mararating natin. Sa Tagalog, ito yung di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ang hindi makararating sa paroroonan. So ang gagawin natin sa presentation na ito ay lumingon sa napakalayong kasaysayan para maintindihan natin kung ano yung tinatahak na future ni Duterte sa kanyang ginagawa ngayon na maraming tao ay hindi nakakaintindi kasi ang kanilang pagtingin sa kasaysayan ay nagtatapos lamang sa iilang taon. Yung iba nga hanggang martial law lang, di ba? Hanggang Marcos lang, aminin nyo yan. Pagkatapos ng Marcos, wala na, blanco na yung kasaysayan ng Pilipinas. So, bakit? Next slide, please. Pwede na to. Ayun. Ito yung sinabi ng isang historian na si Margaret Macmillan sa kanyang isinulat na para siyang pamphlet. I think she wrote this 1 to 2 years ago. Isa po siyang international historian. Ang sabi niya, if we can see past our blinders and take note of the telling parallels between then and now, the ways in which our world resembles that of 100 years ago, history gave us valuable warnings. Ano yung sinasabi niyang warnings? Yung essay po kasi niya yan, nirevisit po niya yung World War I. Kasi nga 100-year anniversary na ng World War I. Kailan ba nag-World War I? 1917? 1918, 1917. So 100-year anniversary. Sabi niya, yung mga dynamics ngayong panahon na ito ay parang nangyari ng World War I. Na it's so ripe for another world war. Ano yung mga telling signs? Meron kang isang superpower at isang rising superpower. At dahil meron kang ganyang dynamics, magre-resulta ito sa gera. Paano? It's either yung rising superpower ay mag-launch ng preventive war para mapigilan itong rising superpower na maging superpower na papalit sa kanya, or itong rising superpower ay pwedeng siya ang mag-launch ng gera para mapabilis yung kanyang pagiging superpower. So yun yung pinaka-framework of analysis niya. Ang tawag yun yung power transition theory or hegemonic hegemonic transition theory. So yun yung iniisip niya. Sabi niya, ang mundo natin ngayon ay parang papunta na doon. Nandiyan ang China at United States, tapos yung rise ng nationalism, na ultranationalism sa iba't ibang parte ng mundo, at tapos yung pwedeng pagsimulan ng gera. Saan po yun? Kung alam niyo po. Any guess? Saan sa tingin niyo pwedeng pagsimulan ng gera between United States and China? Pakilakasan. Lakasan niyo. Ayun. So, isa yun yung mga sinasabi niya na pwedeng pagdausan ng susunod na gera, na susunod World War sa South China Sea, kasi doon yung pwedeng mag-direct confrontation ang China at United States. Kasi yung mga ganyan po sila, hindi po sila magigera kagad sa kanilang mga lupain. Magigera po yan sa labas muna. Ganyan po ang bagong gera ngayon na sinet ng Cold War. Diba? Nagkaroon ng gera ang United States at Soviet Union noon
Pero hindi ito idinaos sa kanilang mga bansa. Idinaos ito sa mga maliliit na bansa. Ba, may civil war dyan. Makikihalubilo sila. Susuportahan nila yung iba't ibang factions. Ganoon na ang bagong gera. So, iniiwasan ni Pangulong Duterte na malagay tayo sa gitna ng gera na ito. At kaya siya binubuksan niya yung diplomatic relations natin sa iba't ibang bansa para kung sumabog man yung gera nila, pwede tayong ma-shield noong mga binubuo nating relasyon sa iba't ibang bansa. Pero bakit nga ba nagkaroon ng sigalot dyan sa South China Sea? Has it always been there? Diba? Yung karamihan, lalo na yung previous administration, they never really discussed the history of the South China Sea. Ang parati na lang nilang binabanggit, atin yan, nangangamkam sila. Ay, sandali, binabati ko lang pala yung mga nanonood sa Facebook Live. Yung mga hindi nakapunta, hindi nakaregister at nag-team Facebook at magandang hapon po sa inyo. Baka magalit kayo sa akin, i-unfollow niyo ako. Charot. So, paano ba tayo dumating sa ganitong sitwasyon na nag-aaway tayo para sa mga isla, mga bato? Actually, yung decision ng arbitral court, it declared na yung mga dyan, mga sa Spratlys, wala diyang matatawag na isla. Lahat sila ay bato. Lahat sila ay legally classified as rocks. Kung bakit, pakala na sila. Di ba? So lahat sila ay bato sa decision. So bakit ba tayo nag-away-away dahil sa bato na to? Bakit yung pag-aaway ba natin matagal na? Gaano na ba ito katagal? Bakit ba tayo nag-away-away? Dahil lang ba may nangamkam or whatever? So lilingon tayo sa napakahabang past. Nakikita niyo bang maayos? Bababa nga ako ba? So, itong dalawang mapa na ito ay ating pagnilayan. Nakikita niyo bang maayos? Okay. O, itong nasa kaliwa, ayan ang tinatawag nilang Seldan Map of China. Alam niyo po ba yung Seldan Map of China? Ayan ang Seldan Map of China. Tapos yung nasa kanan po natin, yan yung parati nating na-associate ngayon sa South China Sea. Yung mga claims ng mga kung ano-anong bansa, yung yellow sa Pilipinas. Yellow talaga. Yung yellow ay sa Pilipinas. Yung yellow ay sa Pilipinas, yung pula ay sa China, yung violet ay sa Vietnam, may orange sa Brunei, sa Malaysia yung green. Okay. Itong nasa kaliwa natin ang magandang makita. Kasi this is so weird. Ang mapa na ito ay napaka-weird. Alam niyo ko ba kung bakit weird ang mapa na yan? Tawag sa kanya ay Map of China, pero ang weird niya. Bakit? Anyone who would like to take a guess? Bakit? Pero nakikita niyo na, di ba? Nakikita niyo yung Pilipinas, di ba? Meron ba itong laser? Ito, ayan ang Pilipinas. Ayan, kita niyo yung Pilipinas. Ayan ang China. Di ba? This was like a map like 300 years ago. I can't remember the exact year, pero mabang panahon na yan. So, napaka-weird niya kasi nung panahon na yon, pag ikaw ay gumagawa ng mapa, ang isi-center mo ay ang iyong bansa. Di ba? Pero ito, ano ang center niya? Ay, ano ba yan? Masyado naman akong... South China Sea ang gitna, di ba? So, napaka-weird. Bakit South China Sea yung gitna ng mapa na to? Pero map of China siya. Or, actually, talaga siya map of China. Parang mapa siya nung panahon na yan. Pero itong bansa na ito kasi, ang sentro niya ay dagat. Ang sabi nila, itong mapa na to, nagkaroon to ng revival during the time na I think 5 years ago. Kasi itong mapa na to, bigyan ko lang ng kaunting history.
Ang mapa po na ito ay kasalukuyang nasa isa sa mga libraries ng Oxford University. At ito po ay ipinamana doon ni Seldan. I forgot his first name. Kaya siya Seldan map. Si Seldan ay isang merchant, isang British merchant na naglalayag dyan sa parte na yan. At itong mapa na ito, sabi pa nga nila is pinaghihinalaan nila na itong mapa na ito ay ginawa pa sa Manila. Kasi nung panahon na yon, ang Manila ay ang isa sa mga mayayamang lugar, mayayamang syudad sa Southeast Asia. Diba? Nandiyan ang kung ano-anong mga nationalities. Nandiyan ang Japan, China, nagtitrade. So sabi nila, gawa daw pa ito sa Manila. Isa sa pinaghihinalaan nila. Ngayon, ipinamana sa kanya. Ano raw? Ano yun? Okay. So, pinamana yan sa Oxford Library. Tapos na-revive yan lang ito recently. Nagkaroon kasi sila ng interest. Kasi nga, bakit South China yung gitna ng mapa na to? So, makikita nyo, ano pang isa sa mga hindi nyo nakikita sa mapa na to? Ano pa isa mga hindi nyo nakikita sa mapa na to na makikita nyo dito? Ang dali-dali Anyone who would like to take a guess? Spot the difference. Yes, ma'am. Ay, nagtataas ka na ako. Ano pa? Ano nakikita nyo dito na hindi nyo nakikita dito? Ano pa? Pakilakasan mo. Nahiya na siya. Tama naman yung sagot niya. Ano po yan? Lakasan niya. Tama, di ba? Walang boundary. Bakit walang boundary? Di ba? Malalaman niyo na kung bakit tayo nag-aaway-away. Itong news na ito ay 1956. At ito ay nasa The New York Times. Di ba? Ang title, French claims Spratlys. Nation is fourth to profess right to island group. Actually, hindi sila fourth. Ang China at ang France, ang dalawang totoong nag-aaway talaga para sa mga isla na yan. Hindi, para sa mga bato na yan. Ito ay news ng June 9, 1956. At ang news na ito ay lumabas kasi nga nagkakagulo na naman doon. Kasi may isang Pilipino na si Thomas Cloma pumunta doon sa Spratlys at kinlaim niya. Sabi niya, akin na to. Ganun talaga. Sabi niya, akin na to. This belongs to mine. Eh, hindi niya alam, may mga nagtatalo na nung panahon na yon. China saka France. Diba? Wala pang, saka South Vietnam. So nationalist China, communist China. Nationalist China is yung nasa Taiwan na ngayon. Communist China yung nasa mainland China. Tapos South Vietnam, kasi magkahiwalay pa ang Vietnam noon. North ay communist, South Vietnam ay hindi. Tapos Filipino national. Tapos makikita nyo dito, sabi nung French ministry, sa Philippine ministry, sabi niya, the Spratly Island chain belonged to France by virtue of occupation in 1932 and to 1933. Sabi niya, he said France had ceded the parcels, yung isa pang mga islas sa South China Sea, north of the disputed islands to Vietnam, but not the Spratlys. Sabi niya, kanila yung Spratlys. So, sila ang may stake. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung umayaw na ang France. Yan ang isa sa mga kagulos, di ba? Ilan na tayo nag-aaway, no? Vietnam, China, Taiwan, Philippines, Malaysia, tapos meron ka pang France. Dinedma siya ng Pilipinas. Caps. Di ba? Pero wala pang claim. Wala pang official claim dyan yung Pilipinas. It came later, panahon ni Marcos, 1971. Pero ang gusto kong emphasize dito ay yung presensya ng
France. Di ba, ang layo-layo mo? Di ba, ang China, malayo na para sa atin. May mas malayo ka pa na nagkiklaim nung panahon na yan. So, ano ang nangyari sa lugar na ito nung panahon na yan? Actually, patapos na yung proseso na yon. Ano yung patapos na proseso na yon nung panahon na to? Sa lugar natin, sa area na yan. Anyone who would like to take a guess? Yung mga students ayaw mag-participate. Ano po? It starts with the letter C. Hindi. 1956, ano ba? Ano po yung nangyayari sa mga bansa sa South China, around South China Sea nung panahon na to? Decolonization, di ba? So ano nangyari bago mag-decolonization? Siyempre may colonization. Ano ba? So yung proseso ng colonization nag-introduce sa lugar na ito ng mga bagay-bagay na mga kaisipan na naging sanhi kung bakit ang tuwing naiisip natin ang South China Sea, ito na ang ating naaalala. Hindi na ito. Na kung saan, ang mga bansa around South China Sea ay nagtitrade. At ang South China Sea ang pinaka-importanting vehicle para mag-trade sila. And during the time, dahil siya ang pinaka-importanting vehicle, the South China Sea cannot be owned by anyone. It was never owned by anyone. At nagsimula lang yung konsepto ng ownership, possession, mag-agaw-agaw, nung ma-introduce na yung pinakatatlong importanteng concept sa region natin. Di ba? Ano yung tatlong pinaka-importanting konsepto nun? Ito ko po. Yung una, yung tinatawag na cartographic state. I-explain ko po siya later. Tapos yung ikalawa, yung kaisipan na yung konsepto ng soberanya, ng sovereignty, ay essentially the power to exclude non-citizens. Tapos yung ikatlo ay yung territorialization of the sea, na kung saan na ang dagat ay pwedeng maging teritoryo. So, unahin po natin yung the rise of the cartographic state. So, anong ibig sabihin po niyan? Ano po ba yung cartographic state? Mapa, di ba? Related siya sa mapa. Dati po kasi, ang mga bansa ay wala po siyang, sabi niya kanina, walang boundaries. Bakit walang boundaries? Kasi nung panahon na yon, wala pa namang identification ng latitude, longitude, or whatever. Ngayon sa Europe, nung 15th century, 16th century, nagkaroon ng revival. Di ba? Yung Enlightenment period, binabasa na nila uli yung mga sinulat-sulat noong panahon ng ancient Rome and ancient Greek na tinranslate ng mga Muslim scholars at naging dahilan kung bakit na nabasa uli ng mga Europeans ang mga bagay-bagay na yan. Ngayon, nabasa nila yung ni Ptolemy, yung mga geometric chorva. Ganun talaga yung pangalan, geometric chorva. Charot. So nalaman nila ngayon yan. So, pwede palang may mga longitude. So, yung mga estado, para malaman nila yung pagkakahati-hati, in-apply nila ngayon yung mga coordinates, geological coordinates. Saan ito unang in-apply ng mga Europeans? Any guess? Sa Europe ba? Oo, hindi. Oo daw. Sinong lalaban? Oo, ang sagot ni Te. Mali. Oo nga, mali nga. Unang in-applyan ng mga Europeans sa South America. Bakit? Kinolonize nila, nag-away-away sila. Ngayon, para mag-away-away, para matigil yung away-away nila, dito ka nagtatapos. Ikaw, France, dito ka nagtatapos. So, dinetermine niya yung exact coordinates. Nung umalis sila ng South America, nanatili yung mga pinaggagawa nila. Wala naman yung before.
Ganun din ang ginawa nila sa South, sa region natin. Nagpunta sila, nag-institute siya ng mga boundaries. Actually, matagal yung proseso. Pero sa Pilipinas, isang bansa ang may kagagawan kung bakit biglang pak! Di ba? Biglang pak! Ang Pilipinas ay ito. Yan, pak! Oh, nagalit ang Sulu noon. Bakit kami kasali dito? Di ba? Hindi kami part. Sinong bansa yon? Lakasan nyo naman. Ano pong bansa yon? Ito, sabi niya, ito ang Pilipinas, ito ang kakamkamin namin. Pak! Mali. Next one. United States. Ang United States ang may kagagawan niyan. Anong ginawa nila? 'Di ba? Alam niyo naman po yung Treaty of Paris, 'di ba? Very particular. Nung negotiate ang mga Amerikano at ang mga Espanyol, sabi ng Amerikano, before pala nagkaroon sila ng pre-treaty agreement, yung Washington Protocol. Ngayon nakalagay sa Washington Protocol, ang ibibigay ng Espanya sa Amerika ay ang Manila Bay. Port ng Manila Bay. Sabi, ngayon, nung mag-negotiate na sila next negotiation, naloka mga Espanyol. Kasi ang ginawa ng Amerika, kakamkamin namin ang lahat ng mga isla na nakapaloob sa coordinates na to. So naloka ang Espanyol. Sandali, saan ang galing ang coordinates? Kasi walang coordinate noon ang Espanya. The colonization of the Philippines wasn't finished. Di ba, hindi naman nina-colonize ang Sulu. It came later na nasama siya. It didn't colonize the mountain regions. So may kagagawa ng lahat kung bakit nagkumpul-kumpul at lahat ng isla na ito ay ang Amerika. Sabi niya, amin ito. Pak, amin yan. Ito, lahat lang nandiyan sa coordinates na yan, amin. So siyang nag-introduce ng mga borders na yan, ang Amerika. So meron ka ng konsepto ng border. Ngayon, ang sunod naman ay konsepto ng sovereignty. Alam niyo po, ang sovereignty po ay hindi po nangangahulugan na ang history niya ay hindi, sa lahat ng panahon ay ibig sabihin yung pinapalayas mo yung mga foreigners. Kasi nag-exercise ng sovereignty ang ating mga ninuno, ang mga datu, ang mga ganyan, but they never exercise it as na palalayasin mo yung mga foreigners. Sino ngayon yung nag-introduce na naman na ang sovereignty ay the right to exclude non-citizens? Siyempre, alam nyo na yun. Amerikano na naman. Paano? Noong 1882, ang mga Chinese kasi, just like now, punta sila sa ibang bansa, magtatrabaho. Yan. Dahil cheap yung labor nila noon, maraming nagalit sa Amerika. Ang baba naman ng mga singil nito. Nadi-display sila. Naggalit ang mga Amerikano sa San Francisco. Ngayon, yung mga congressman, okay, gagawa tayo ng batas at ang tatawagin natin sa batas ay Chinese Exclusion Act. Hindi natin, ang mga Chinese ban sa pagpasok sa Amerika at sa mga possessions ng United States kasama ang Pilipinas. So, 1882 siya na-pass, tapos dahil nga na-occupy tayo after 1898, isinama na yung Pilipinas dun sa hindi pwedeng makapasok yung mga Chinese. Ngayon, noong 1899, merong isang Chinese na I will pronounce it right, Che Chanping. Diba? Ano siya, Chinese, bumalik siya ng China, bakasyon. Pagbalik niya ng US, hindi siya pinapasok. Ngayon, dinimanda niya ang United States. Ngayon, itong decision na ito, sabi ng decision na ito, sovereignty is essentially the right to exclude non-citizens. Ngayon, dahil ma-impluensya ang United States, ang mga jurisprudence ng United States, yung mga international legal scholars nung panahon na yon, inadapt nila yung kaisipan na yan. Dahil inadapt nila yung kaisipan na yan,
nag-evolve yung konsepto ng sovereignty, pumasok na yan sa isip natin. Nagkaroon na ng mga immigration policy na kung saan ang mga foreigners ay hindi pa papasukin. Di ba? Recently lang naman nangyari yan, mga early 1900s. Kasi before, everyone can freely travel. Di ba? Well, not really in everyone. Kasi sa Western, pag babae ka, hindi ka pwede mag-travel. Diba? Or pag black ka, hindi naman talaga traveling ang tawag doon. Human trafficking. Human trafficking naman talaga siya. Slavery. So, ayun. Sa Southeast Asia lang naman talaga balayang nakakapag-travel ang lahat. I-explain ko kung bakit. So, meron ka ng konsepto niyan. So, meron ka ng konsepto ng border, meron ka pang konsepto ng sovereignty as essentially the right to exclude non-citizen. Tapos yung pangatlong idea ay yung territorialization of the sea. Ang salitang territory ay nag-ugat sa isang Latin word, terra, na ang ibig sabihin ay lupa. So, biglang nagkaroon ng konsepto ng territorial sea. So, pag in-interpret mo siya, lupaing karagatan. Di ba? So, sino nag-introduce ng konsepto na yan? Anong mga race? Hindi Amerika. Later na sila pumasok. Sino? Hindi. Ang mga Briton. Ang mga kalahi ni Jonathan Head. Charot. Sino ang nag-introduce? Sino pa ba? Si Seldan. Yung nakapangalan na mapa kanina, si Seldan. Di ba? Tahi-tahi lahat. Maganda ang storya. Bakit niya in-introduce? Kasi ang mga Dutch, nag-introduce sila ng konsepto. Sabi nila, the sea is open to all. Ganyan. Bakit ngayon in-introduce ng mga Dutch? Kasi, nung nandiyan pumunta sila ng South China Sea, hinarang nila yung ship ng Portugal. Ngayon, para makalusot sila, eksena, at sila na, naku, walang karapatan ng Portugal na pigilan kami. Kasi the sea is free to all. So, tapos feeling nila noon, ng mga Europeans, shit, my God, ang ganda ng konsepto. The sea is open to all. Pero hindi nila alam na si Grotius, si Hugo Grotius nag-introduce na yon, nangopya. Saan niya kinopya yung konsepto? Hulaan niya kung saan niya kinopya. Hindi. Sa anong region? Wag namang wag di naman China. Sa Asia. Kinopya niya sa Asia. Kasi noon may tinatawag yung mga historian ngayon na konsepto na single ocean. You know, from the South China Sea to the Indian Ocean, ganyan. So, nung pumunta sila, sabi, bongga naman dito. You can freely sail everywhere. Walang nagpapabida. Ngayon, ito naman si Seldan, nag-away ang Dutch at UK. So, nag-away sila sa mga palaisdaan. Palaisdaan ba yun? I forgot. Basta, it involved the sea. Sabi ni Seldan, naku, mali ito si Hugo Grotius. Mali. We can own the sea. So, na-introduce ngayon yung konsepto ng territorial sea na yun yung inaabot ng shot ng canon, ng kanyon. So, siya nag-introduce. Tapos, ang pinakabagong konsepto dyan sa territorialization of the sea ay yung exclusive economic zone. Hindi naman talaga siya territory. Pero, kasi nga dahil yung mga bansa gusto nilang i-extend yung sakop nila, nag-introduce ng mga ganyang konsepto. So, yung pinaka-latest, yung exclusive economic zone. So, yun yung mga bagay-bagay na naging dahilan kung bakit tayo nag-aaway-away. Because of all these concepts. Ngayon, we have to reflect sa quote na ito ni Sultan Alauddin ng King of Goa noong King of Goa the 14th, na sinabi niya sa Dutch East India Company noong 1615. Kasi yung mga Dutch, pumunta sila ng Indonesia, may isang isla sa Goa, kasi yung Goa noon,
is a very flourishing spice trade center. Sabi ng mga Dutch, imo-monopolize namin ang dagat. Hindi kayo makakapasok dyan, ganyan. Ngayon, sabi ni Sultan Alauddin, God created earth and sea. Land was distributed among humans, yet ocean was given to all. That a journey by sea is forbidden for certain races is unheard of. Bakit maganda itong pagnilayan? Kasi ito ang prevailing understanding noon sa ating rehiyon. Walang nagmamay-ari ng dagat. Bakit? Kasi nga, it's para siyang hangin, di ba? Hindi mo siya pwedeng pag-ariin. And it's important to everyone kasi pag pagmamay-ari mo yan, paano makakapunta yung magtitrade papunta sa'yo? Di ba? Kaya sabi nila, naguluhan sila. Ano itong pinagsasabi nila na may monopolya na pwede mong pigilan ang mga taong dumaan sa kahit anong parte ng dagat? So, ano bang nangyayari noong... Nakalimutan na ata akong slide. Ano ba nangyayari noon sa South China Sea? Meron bang nagmamay-ari? Meron bang nag-ahari-arian? Wala. Ang meron lang noon, ang pinakamalaking problema nating lahat noon, ng iba't ibang bansa, ay ang piracy. So hindi lang siya problema ng isang bansa. Problema siya ng iba't ibang communities noon. So lahat nagtutulungan para makombat yung piracy kasi pasakit sa negosyo. 'Di ba? So ito yung nakaraan na dapat nating tingnan. And I believe na tinitingnan ngayon ni Pangulong Duterte. And it's very appropriate na isang taga Mindanao ang ngayon ay nakikipag-ugnayan sa China. At I will discuss it later. Parallels of history. Okay. So ano susunod na concept na bagay ang ating malaman para maintindihan natin ang pinagagawa ni Pangulong Duterte? Yung mga nakikinig sa Facebook ko, alam nyo na yan. Yung mga hindi, explain ko. Okay. Unang-una, the previous administration, ang iniisip nila na ang international relation ay katulad ng nangyayari sa isang loob ng bansa. Na meron kang government na nasa itaas, na nagpapatupad ng batas na pinapasunod ang mga citizen. Na ang pag mga citizen, siya at siya, hindi nagkasundo, enter ang government at sabihin, hoy, tumigil kayo. Pag hindi ka tumigil, ikukulong kita. Ikaw na matatakot ka, pak, susunod ka. Ganon, di ba? Ganon. O, ikukulong ka ng government pag ayaw mong sumunod. Yan ang naisip ng previous administration. Nako, ididemanda natin ng China, ganyan, pak! Ngayon, mga tao naman, mga Pilipino, naku, pag nanalo tayo, maging atin na, mapapalayas natin ng China. Ganyan. Ang tanong, sinong magpapalayas? Saan mo siya papupuntahin? Saan mo siya ikukulong? Na hindi na siya makakalabas para makabalik uli. Hindi ko alam kung hindi nila naisip yan. Or taka lang talaga sila. Or ito kasi po ang sistema sa international relations. Ang mga bansa ay pantay-pantay, nominally, pantay-pantay. 'Di ba? Ako, ikaw, pantay-pantay tayo. You cannot make me do anything without my consent. Ganyan. At sa itaas ng di ba citizens din naman pantay-pantay, di ba? Pero the only difference is, ang mga states, walang authority na nasa taas sa kanila. Wala diyang Pangulong Duterte na huhulihin ka, or, di ba? Or walang pulis. The United States ay hindi pulis. Pulis-pulisan, pero hindi siya pulis. Hindi siya gobyerno. Ang United Nations ay hindi po gobyerno. Ano po siya? Isa po siyang malaking forum na kung saan nagkichismisa ng mga bansa. Ganun po talaga yan. Ganun talaga yan. Kung saan sa may session, chika-chika, pagkatapos ng session, iinom ng champagne. Ganun talaga yan. Ganun ang United Nations. So, dahil walang authority above you,
ano ang pwede mong gawin para makuha mo ang gusto mo? As in, 'di ba? Kasi dito sa domestic, sa national, para makuha ko ang gusto ko sa iyo, sinasabi kong akin, pupuntahan ko ang gobyerno. Shh, government. Ito, kinamkam yung lupa ko. Gusto kong paalisin mo siya. Kung government maniwala sa iyo, it will act on your behalf. Walang ganyan sa international relations. So, anong gagawin mo ngayon para makuha mo yung gusto mo? Anything. Anyone? Lakasan nyo naman. Bingi po ako. Diba, may gusto ako. Gusto ko yung teritoryo na yan. Pero may kumakamkam na iba. Anong gagawin ko para makuha ko siya? Pwede mong bayaran. Di ba? Pwede mong bayaran. Oy, umalis ka dyan. Di ba? Bibigyan kita ng 200 billion. Bigay mo na lang sa akin yan. Pwede mong bayaran. Napaka-soft naman ng mga ito. Bayaran ka agad. Di ba? Napaka-pragmatic ng mga dabawin. Di ba? The usual. Pwedeng gera. Di ba? Ayaw mo dyan, ayaw mong umalis dyan, ha? Sipain kita. Girahin kita. Hindi mo naman pwedeng gawin yan. Diba? Kung malakas yung kalaban mo. So yung mga bansa, ang tool nila para makuha nila yung interest nila ay yung negotiation. Sabi nila, makukuha ba natin lahat? Huwag kang choosy. Walang bansa, kahit sino, kahit United States, ang nakukuha ang 100% ang gusto nila. Bakit? Kasi nga, meron kang sovereignty. You cannot make another country do anything without your consent. So, ang ginagawa ngayon ni Duterte, naiintindihan niya na ganito ang eksena. Actually, bigyan ko na kayo ng anecdote sa Malacanang. Noong February, punta kami doon. So, tinanong ko siya, Mayor, saan nyo nakita itong paano nyo ito na... Kasi the previous administration, gusto nila, eksena sa China, ganyan. Bakit kayo ganito yung pag-iisip ninyo? Si Mayor, ganito lang sabi ni Mayor. Sige, pupunta ako sa China. Sabihin ko, Mr. China, this is mine. Paano kung gumanya lang ang mga Chinese? Di ba? Very Mayor. Sabi, paano kung gumanyan? Sinabi lang sa akin, anong gagawin ko? Mayor. Ganon. So, ang ginagawa niya ngayon, nakikipag-usap. Makukuha ba natin 100% yung gusto natin? No. Pero, are we going to be better off negotiating than not negotiating? Yes, kasi kung hindi tayo magne-negotiate, ano magiging tool ng kalaban? War, di ba? Ayaw mo makipag-negotiate, gusto ko rin to. So, anong gagawin ko? Tutukan na lang kita ng baril. Di ba? Ayaw mo, di, gera na lang tayo. Kasi ang iniisip kasi nila, it's an all or nothing thing. Pero ang negotiation, you must be better off than what you have before. So kung ako, ang gusto kong ma-achieve ay 10, ang gusto kong ma-achieve na ganda ay 10, di ba? Pero ang kasalukuyan kong ganda ay 2, tapos, ang kaya lang ng siyensya ay gawin akong 5. Di ba? Di ba? 2 ang ganda ko ngayon. 10 ang gusto kong ma-achieve. 5 lang ang posible. Ayaw ba ako nun? Di ba? Kasi kung hindi ko umayaw ako, makukuha ko ba yung 10? Di ba? So, makikipag-negotiate ako, pwede na yung 5. Kasi mas better off ako kaysa manatili ako sa 2 at mangarap na makukuha ko yung 10 hanggang mamatay na ako. So, ganun yung ginagawa ni Duterte ngayon. Di ba? Kaysa naman walang mangyari, makikipag-negotiate ako. Kasi yun lang ang posible mong gawin. Parang nakipag-usap ako before sa mga burikat na yan. Mga ayan, si Falsis. Kilala niyo ba si Falsis? Kung sino man siya. Lawyer yan, magkaibigan kami sa Facebook. Pinag-uusapan na namin yung South China Sea before. Tinanong ko siya, sige nga, magbigay ka nga ng
ng strategic calculation na hindi mag-involve ng negotiation? Mahilig sila eksena, atin yan. Mali, ang tanong ko, magbigay ka ng any move, action, na hindi magtatapos sa negotiation. Wala naman silang mabigay. Di ba? In short, niloloko lang tayo ng previous administration. At totoo yan, may nakausap kami dating involved sa arbitral case. Ang sabi niya sa amin, may mga nag-o-object na. Sabi, wala itong mapapatunguhan. Payayamanin lang natin yung abogado, ganyan. Dumiretso na tayong makipag-negotiate. Kasi yun din naman lang magiging ending. Di ba? Negotiation. Pinayaman lang nila talaga yung abogado, si Reichler. Totoo yan. Pinayaman nila. Mahal ang international lawyer, ha? Lahat ng gagawin niya, pati paghinga niya, babayaran mo. Magsisend siya ng email sa'yo. Bawat line, may bayad. Ganun kamahal ang international lawyers, ha? So, yun ang ginagawa niya ni Duterte, nang nag-negotiate siya. So, bakit napakaganda na taga Mindanao ang gumagawa nito ngayon? Kasi, if you examine the history ng bilateral relations ng Philippines and United States, ang talagang grabe yung established talaga ng ugnayan, mga taga Mindanao. Bawa, ito yung king ng Butuan, nung 1001, di ba? Ang layo. 1001! Pumunta sa China. Sa China, sabi niya, syempre may mga ritual, charba. Tapos pumunta siya doon, ang gusto niyang gawin, magkaroon ng equal status with Champa yan, hindi yan Chama. Champa, na part na ngayon ng present-day Vietnam. Gusto niya magkaroon ng trade relations sa China, pero gusto niya ng equal status sa Champa. Nagtagumpay naman siya. Diba? Punta siya doon. Tapos yung sumunod na, yung Sultanate of Sulu. Ito, matagal to. Kasi makikita mo siya sa mga records ng China from 1278 to 1368. Ng Ming Dynasty ng 1417. Ng Qing Dynasty ng 727-1763. Nag-establish siya ng trade relations. At ang sabi ng mga historians before, noong nakipag-establish ng trade relation ng Sultanate of Sulu, yun yung pinaka parang golden age ng Sulu. Kaya nga nung nagre-research ako, tinitingnan ko yung mga Facebook page ng mga leaders sa Sulu. Galit talaga sila sa Aquino administration. Sabi niya, ay nako, ang Republic of the Philippines, eksena. Pero ang Sultanate of Sulu, meron siyang magandang ugnayan for the longest time with China. Parang they do not support itong mga eksena. Ngayon, yung magandang relasyon na yan, ang isa sa mga magandang symbol ay si Paduka Pakhala. Kilala niyo si Paduka Pakhala? Si Paduka Pakhala ay isang sultan ng Sulu. Punta siya ng China, travel. On his way back, namatay. Namatay si Paduka Pakhala. Ang ginawa ng Chinese emperor, ipinalibing niya si Paduka Pakhala on Chinese soil. Si Paduka Pakhala ang the first foreign leader na nakalibing, I think the first and only. The first and only foreign leader na nakalibing sa China. It's somewhere in northeast, sa Shenzhen. Basta sa northeast. Tapos, ayan, nandun pa rin yung... Nandun pa rin yung libingan niya. Tapos, sabi nila, he was given a funeral procession fit for a brother of the empire. So, ganun pinahalagahan ng Chinese emperor yung relasyon nila. Tapos hanggang ngayon, this is being maintained and I think it's one of the tourist spots doon. Sa may Shenzhen at Shandong. Basta sa may north. And nagkaroon ng descendants kasi nagstay yung mga ibang kasamahan niya. Yung mga Won and An sa China, they were descendants of the Sultanate of Sulu. So yung mga Muslim population sa China, some of them traced their roots in Sulu. Tapos they were granted citizenship in 1731. So, Butuan King ng 1001, Sultanate of Sulu noong 1278, 1368, yan, haba eh.
meron ka na ngayong the mayor of Davao. Di ba? Ng 2016 to 2022. Di ba? At ang nakakatuwa, kasi itong moment na ito, si Wang Yi yung Chinese dito, tapos si Duterte, nagchichismisan sila, hindi mo maririnig. Tapos nung nasa Malacanang kami, tinanong ko si Presidente, Mr. President, anong chinichika sa'yo ni Wang Yi? Sabi daw ni Wang Yi sa kanya, you are welcome here, Mr. President. Remember, we are Asians. We are brothers. Anong parallel niya? Di ba ang ganda ng story? Di ba? So, anong ginagawa ni Duterte ngayon? I don't know kung aware siya sa ginagawa niya. Malay ko ba? Di na ba kami close? So, he's revisiting along ang history with China, a long, long way back, na was established by leaders in Mindanao, and di ba napaka-appropriate na siya yung gumagawa ngayon. Ito last na ito, para makapagtanong na kayo. Triangle, hindi yan Illuminati, ha? Okay. Triangle, o ano ngayon ito ginagawa ni Duterte? Chumichika sa Japan, nakaaway ng China, pero at the same time, chumichika sa China. Chumichika rin siya sa Russia. Tapos, at the same time ngayon, medyo nakikipagchikahan na rin siya sa US. Nagawa niya. Yung triangle, meron kasi tayong tinatawag na triangular diplomacy. Usually, this is associated with stronger nations. Bawa, yung US, Soviet Union at China. Diba, triangle sila. Ginawa ni Kissinger, na nag-aaway-away yung China at Soviet Union, enter scene ng US. Pak! Ganyan, enter scene siya. So, ang ginawa niya, nilapitan niya yung China. And at the same time, mas nilapitan din niya yung Soviet Union, pero mas stronger yung relationship niya with China. Diba? Bakit mas stronger ang ginawang relationship ng US laban sa China kaysa sa Soviet Union? Anyone who would like to take a guess? Sabihin ko na nga lang para mabili. Kasi yung China yung the weakest point in the triangle. Bakit ako, na isang malakas na bansa, I will always choose the weakest point in the triangular relationship? Kasi ganito po yon. Dahil, pag nakuha ko yung simpatsya ng isa, tataas yung power ko laban doon sa isa. Diba? Tataas yung power ko. Pero, bakit ito at hindi yung isang mas makapangyarihan sa kanya ang pinili ko? Kasi, my bargaining position is stronger when I'm bargaining with a weaker point than the stronger point. Diba? Ganun yung eksena. So, si Duterte, ewan ko rin kung aware niya sa ginagawa. Nalaman niya, siguro, na, shit, we're the weakest point in the triangle. Ng iba't ibang triangle. Dahil siya ang weakest point, ang Pilipinas sa weakest point sa triangle, sinong liligawan? Siya! Diba? Kasi mas stronger ang bargaining position laban sa kanya, at pag nakuha siya, they would think na, magiging mas powerful na kami against the other one. So yun yung ginagawa niya ngayon. Duterte is exploiting the advantage of being weak.